Bea. Sa lahat, ito ang aking matalik na kaibigan, si Bea Reyes. Sasama siya sa atin ngayong gabi. Welcome. Aktor Gabriel, ito ang aking kaibigan, si Bea. Hindi po ba kayo tutol na sumama siya? Siya pa lang nasa comics na pinakasikat na aktor na napakagwapo at mapangakit. Ang gwapo talaga. Ang haba ng mga binti. Ang mga kalamnan sa dibdib. At itong mukha. Sige, matagal nang magkakilala. Mag-enjoy kayo. Ikaw. Itong pulang taling. Ay nako, naalala ko na. Siya si Bea. Ang binatang alaga na inuwi niya bago ikasal. Kain na tayo. Malapit na akong ikasal. Ito ang regalo para sa iyo. Umalis ka na. Hindi ka naman niya mahal. Anong ikakasal ka? Ako na ang bahala. Inalagaan kita ng ilang buwan. Huwag mo akong bigyan ng problema. Umalis ka na agad. Naalala ko na. Ikaw pala. Matagal na tayong hindi nagkita. Magkakilala pala kayo. Nagkasalubong lang. Ang binatang alaga na ito ay naging aktor na pala. Malamang ayaw niyang malaman ng iba ang nakaraan na siya ay inalagaan. Binibining Bea, ang dali mong kumalas. Natatakot ka bang malaman ng iba na inalagaan mo ako? Natatakot kang malaman ng iba na inalagaan mo ako? Totoo bang inalagaan mo siya? Grabe, nakakagulat. Huwag kayong magpalagay. Dati, may nangyari kay Ginoong Dela Cruz. Kaya tumira siya saglit sa bahay ko. Walang masama sa amin. Kailangan ko nang umalis agad. Ang lalaking ito, mukhang mas delikado pa sa walang kwentang asawa ko. Sigurado ka bang wala sa atin? Noong gabing iyon, ginamit mo ako at iniwan. Hindi ko na matandaan. P! Naglakas loob kang makipagrelasyon sa iba sa likod ko. Makipagrelasyon? Bakit nandito ang walang kwentang asawa ko? Bakit ka kabado? Siya mismo may relasyon. May kapal pa ng mukha na mangialam sa'yo. Tama ka. Pero ang gusto kong iwasan ay ang pang-aapi mo. Sino siya? Kailan kayo nagsimula? Naglakas loob mong lokohin ako? Paulo, buntis na ang babae mo. Wala kang karapatan na sabihin iyan sa akin. Ikaw. At saka, pinalayas mo na ako sa bahay. Wala na tayong relasyon. Hindi pa tayo hiwalay sa kasal. Hindi ka pa nakikipaghiwalay? Gusto mo bang may dalawa kang babae? Magaling. Sa wakas, nakita ko na ulit ang babaeng ito. Pamilyar ang amoy. Bea, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sasama ka ba sa akin o hindi? Hindi. Bea, huwag kang matakot. Pwede kang bumalik sa villa na ibinigay mo sa akin noon. Ayaw ko. Huwag. Huwag kang gumalaw. Kung magpapatuloy ka, walang magandang mangyayari sa iyo. Sige, susunod ako sa'yo. Bea Reyes, naglakas loob ka bang sumuway? Hintayin mo ako. Tapos na. Nakalimutan ko na ang walang kwentang asawa na ito ay mayroon pa ring mga ebidensya ng krimen ni Bea Reyes. Ito ay para ipakulong ako. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo pa rin siya kayang bitawan? Pakiusap, tigilan mo na ang pakikialam sa buhay ko, okay? Guwapar. Ginoong Santos, ngayon, dapat tayong makipagkita sa prinsipe ng pamilya de la Cruz para sa negosyo. Paano naman namin nakasalubong ang misis? Dahil siya ay isang cute. Paulo Santos, mali ako.
Walang kinalaman sa akin ang taong iyon. Pumunta sa himpilan. Paulo Santos, gusto mo talagang gawin itong napakasakit? Di ba? Maghintay ka rin nakasuhan. Anong ibig mong sabihin? Nagkaroon ka ng relasyon habang kasal at may anak pa sa labas. Maaari kitang idemanda, Ginoong Presidente. Kung dadalhin ito sa korte, hindi rin magiging maganda para sa iyo. Nanakot ka sa akin? Nagpapaalala lang ako. Kapag hindi nagalit ang tigre, iniisip mo na ako ay may sakit na pusa? Akala mo ako ay iyong bulag sa pag-ibig na si Bea Reyes? Sige, matapang ka. Papakawalan na kita. Salamat! Pero binabalaan din kita. Kung magloloko ka sa akin, papatayin kita gamit ang sarili kong kamay. Bukas ng umaga, magdidiborsyo na tayo. Kasunduang pangkasal dahil sa negosyo. Anong karapatan mong magbanggit ng diborsyo? Manatili kang Ging Santos, Bea Reyes. Kung hindi lang para mapanatili ang kapangyarihan sa Grupo Santos, matagal na kitang hiwalayan. Gusto mong makipaghiwalay? Maaari kitang tulungan. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Sapat na ang isang walang kwentang asawa na panggulo. At ngayon, ay may isa pang binatang alaga na hindi ako iiwan. Hindi na ba ako pwedeng mabuhay ng payapa? Anong gagawin mo? Galit ka ba talaga sa akin? Hindi ba't magkasama tayo noon? Mas mahalaga pa ba sa'yo ang 3 taon mong pag-iisa? Ako? Anong nangyayari? Gabriel, nakalimutan ko na ang nakaraan. Huwag mo na akong istorbohin. Alam ko na may reaksyon ka pa. Prinsipe, naimbestigahan na. Si Paulo Santos ay dumating ngayong gabi para makipagkita sa iyo, pero hindi niya nakilala kung sino ka. Hemp, para din ba sa proyekto sa Look? Matagal nang nagtutulungan ang Santos Group at Pamilya de la Cruz. Sa pagkakataong ito, si Lolo Ricardo ang nag-atas sa iyo ng mga siwa ng proyekto. Malamang, gusto niyang pumagitna. Alisin muna natin siya. Prinsipe, si Binibining Bea ay asawa niya. Gawin mo ito, baka. Ako ang unang nakakilala sa kanya. Estudyante ka pa ba? Huwag ka nang uminom. Umuwi ka na. Huwag mo akong pakialaman. Anong nangyari sa kanya? Baka lasing lang. May problema ba sa puso niya? Tabi-tabi po. Atake sa puso. Doktor ako. Alam ko kung paano siya ililigtas. 4 na taon na ang nakalipas. Inatake ako sa puso. Inuwi niya ako at inalagaan ng 4 na buwan. Wala ba siyang responsibilidad? Oo, may responsibilidad siya, Prinsipe. Ikaw naman ang umiiwas sa operasyon. Tumambay ka sa bahay niya at ayaw umalis. Ngayon ginagawa mo pang may kasalanan siya. Ayaw ni Paulo Santos na makipaghiwalay. Iniisip niya na kapag iniwan niya ang pamilya ni Bea, mawawala ang kanyang posisyon. Mawawala ang kanyang posisyon bilang CEO. Palamunin. Anong karapatan niyang makipagtulungan sa pamilya de la Cruz? Ang ibig sabihin ng Prinsipe ay, Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Santos Group. Mabangkarote ang palamunin. Tingnan natin kung paano niya makuha si Bea. Sabihin mo na. Anong kailangan mo sa akin? Hindi naman kita pinalayas. Ano? Masaya ka ba sa mumurahing hotel na ito? Sinabi ko nang bibigyan kayo ng espasyo. Ano? Hindi ba kayo nakatulog ng maayos kagabi? Ngayon, may seryoso akong pakay sa'yo. Anong seryosong bagay? Kaninang umaga, biglang tinapos ng Pamilya de la Cruz ang aming partnership. Nabalitaan ko na ang prinsipe ng Pamilya de la Cruz ay dadalo sa handaan ng Pamilya Ho. Kailangan mo akong dalhin doon, sa handaan ng Pamilya Ho. Bakit kita dapat dalhin? Wala ka bang sariling paa? Kung kaya ko pumasok, hindi na kita hihingan ng tulong. Mataas ang pinto ng Pamilya Ho. Tanging ang pamilya siya lamang ang makakakuha ng tiket. Si
Pwede kitang dalhin, pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Ibigay mo ang mga ebidensya ko. Prinsipe, hindi ba kayo mahilig sa ganitong kasiyahan? Bakit ngayon kayo dumalo sa kaarawan ni Lola Elena ho? Dahil darating siya. Ang ibig niyo pong sabihin ay si Binibining Bea. Pero ang Santos Group ay walang imbitasyon. Huwag kang mag-alala. Tiyak na darating siya. Kuya Paulo, hindi ba't pinangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan at ang ating sanggol? Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Umuwi ka muna. May gagawin pa ako. Ikaw ba ay naabala na naman niya? Huwag kang magkalat ng chismis. Nag-aayos kami ng mahalagang bagay. Kung gayon, sasama ako sa loob. Ikaw? Tama na. Huwag kayong mag-away dito. Napakaganda na ng ayos niya. Sige, sabay tayong pumasok. Siya? Ay, akala ko kung sino. Ang tanyag na si Bea Reyes pala. Sa wakas, nagpakita ka na. Sino ang babaeng ito? Bea, 3 taon kang hindi nagpapakita, di ba? At may kapal ka ng mukha para pumunta rito. Oo nga, dati mahilig na siyang magpakitang gilas. At para sa isang lalaki, nawala siya ng 3 taon. Ha ha ha, anong alam ninyo? Iyon ang kanyang minamahal. Sabi nila, para mapasaya ang asawa niya. Araw-araw, nakaluhod siyang naglilingkod. Ha 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 ha. Sobra naman. Sayang, ang asawa niya, may minamahal siyang iba. Pinabayaan siyang mag-isa ng 3 taon. Si Andrea Lim pala, ang apo ni Lola Elena. Inggit siya kay Bea noon, na laging nauuna si Bea sa kanya. Lagi silang nag-aaway. Mukhang. Mukhang hindi mapakali ang handaan ngayon. Bea, anong silbi ng 3 taon mong pagiging sunod-sunuran sa asawa mo? Kahit sa handaan, mag-isa ka lang dumalo. Tsk, tsk, tsk. Kawawa ka naman. Ano bang iniisip mo, Binibining Andrea? Ang asawa ko. Ay, kasama ko siya ngayon dito. Bea. May alitan ka pala kay Andrea. Buti nga, pwede kitang samantalahin para ibaba ka sa pwesto bilang Ginang Santos. Bea, yakap ng asawa mo ang ibang babae. Hindi kaya siya ang kanyang minamahal. Diyos ko, ang tanyag na si Bea Reyes, at dinala pa ang asawa at ang kanyang munting mahal. Sa ganitong okasyon, wala na ba siyang hiya? Sino ba kasi ang nag-utos sa kanya na sirain ang relasyon ng iba? Iyan ang nararapat sa kanya. Ha ha ha. Mahal, sabihin mo sa kanila. Sino siya sa iyo? Ano siya sa iyo? Ako. Kuya Paulo. Ako. Siya ang kapatid kong babae. Dumaan lang siya ngayon para sumaya. Binibining Andrea. Binigo ko kayo. Kaming mag-asawa ay masaya. Tsk, umalis na tayo. Paulo Santos, ang galing mo talaga. Pinapasok kita ng may mabuting loob. At gusto mong dito ipahayag ang inyong kalokohan? Anong sinasabi mo? Anong ibig sabihin ng ginawa niya? Hindi ka binitawan? Sofia, anong ginawa mo? Baliw ka ba? Ako. Natakot lang ako. Unang beses ko makakita ng ganito. Kuya Paulo. Sofia, gusto mong ipaglaban ka ni Andrea? Pero paalala ko lang, kung may mangyari sa akin, wala nang pagkakataon si Paolo na makita si Prinsipe. Umalis ka na dito. Sinungitan mo ako? Kung sinira mo ang plano ko, hindi kita hahayaan. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko na siya hahayaang lumapit sa akin. Bea, hindi kita titigilan. Prinsipe, dumating nga si Binibining Bea, ngunit kakadating lang niya. Inapi siya ni Andrea. Anong nangyari? Nalutas na niya, pero dinala niya si Paolo Santos para makipagkita sa inyo. Gusto niyo po ba siyang makita?
C. Nagtanong na ako. Nasa ikalawang palapag ang prinsipe. Kapag natapos na si Lola Elena sa mga bisita, baba siya. C. Kapag nakuha na natin ang partnership sa pamilya De La Cruz, ibabalik ko sa iyo ang sayo. Lola Elena, ako si Bea Reyes. Lola, Lola. Naway mabuhay ka ng mahaba at masagana. Ikaw pala. Kumusta ang mga magulang mo? Lola, wag mong tanggapin ang bigay niya. Mamamatay tao siya. Ano? Ano? Mamamatay tao talaga? Go. Andrea, huwag kang magkalat ng chismis. Anak siya ng kaibigan ko. Lola, inagaw niya ang asawa ng iba. At gusto niyang patayin ang babaeng iyon. Huwag mong tanggapin ang regalo ng masamang babae. Paano nalaman ni Andrea ang mga ito? Ang masamang reputasyon ko ba? Alam na ng lahat. Pero hindi naman siya nagsalita kanina. Mamamatay tao. Paano siya ng ahas? Wala ng batas. Kanina sinabi niyang anak siya ng. Ang pamilya Reyes ay kilala naman. Paano sila nagkaanak ng? Napakasamang anak. Baka chismis lang. Hindi ako nagsisinungaling. May ebidensya akong umarkila siya ng mamamatay tao. May ebidensya. Anong klaseng ebidensya? Totoo kaya? Anong nangyayari? Paano siya nagkaroon ng ebidensya? Nasa iyo lang naman yon? Hindi ko rin alam. May kailangan pa ako sa iyo? Bakit ko gagawin yan? Lola Elena, kaarawan ninyo ngayon. Huwag ninyong hayaang masira ito dahil sa chismis. Kung may ebidensya si Andrea, ipalabas niya ito. Hindi namin hahayaan na mawalan ka ng dangal sa harap ng pamilya. Lola Elena, hindi na kailangan. Sige, ipalabas ko na. Patayin mo ang isang tao para sa akin. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Nakatira siya sa East Suburb, 2nd Alley. Lumang distrito iyon. Gumawa ka lang ng aksidente para hindi ka mahuli ng pulis. C. Ano? Siya ba talaga ay mamamatay tao? Nakakatakot naman ito. Bea, ang iyong mga magulang ay mabubuting tao. Paano mo nagawa ang ganyan? Lola Elena, hindi ako ang gumawa niyan. Bea, gusto mo pa bang magdahilan? Bitawan mo ako. Lahat, tingnan nyo. Hindi ko inaasahan. Ngayon, ikaw naman. Ang babaeng ito, nang ahas talagang umupa ng mamamatay tao. Ang pamilya ni Bea ay nagpalaki ng ganitong. Masamang babae na walang puso. May lakas pa ba sila ng loob na manatili sa lungsod Silangan? I-report na agad. Mayroon akong saksi. Sino? Ang asawa ko, Paolo Santos. Ginoong Santos, ikaw ang asawang ninakaw niya. Di ba? Kung ninakaw ka niya, papatayin ba ang iyong dating kasintahan? Patayin ba? Hindi. Ginoong Santos, naghahanap ka ng prinsipe, di ba? Kung sasagot ka ng totoo, matutulungan kita. Talaga bang matutulungan ako ni Binibining Andrea? Ito ay problema na. Tiyak na magbabago si Paolo Santos. Ginoong Santos, ano na ang desisyon mo? Siya ay talagang Paolo Santos. Sigurado ka bang matutulungan ka niya? Siya ay si Kuya Gabriel ko. Tiyak na makakatulong ako. Kanina ay may humiling kay Lola Elena na ipakilala. Bakit hindi siya pumayag? Andrea, huwag ka nang magbigay ng problema kay Kuya Gabriel. At saka, ito ay si Bea. At ang bagay sa ibang lalaki, huwag kang makialam. Lola, tinutulungan ko lang ang iba na makakuha ng katarungan. Teka lang, hahanapin ko na ang biktima. Binibining Santos, sabihin mo, tiyak na ipaglalaban ka ng lola ko. Lola Elena, totoo na si Paulo Santos ay ang dati kong nobyo. Si Bea Reyes ay talagang gusto akong patayin. Ano? Mayroon akong ebidensya. Lola Elena, tingnan ninyo. Nakakatakot naman ito. Ito ba ay tama ng baril? Ang babaeng ito ay baliw na. Nang ahas siyang umupa ng mamamatay tao para barilin. Hindi ko iyon ginawa. Ako ay isang doktor. Mukhang hindi ito tama ng baril. Kung hindi kayo maniwala, maaaring magpatingin. Nakalimutan ko na siya ay isang doktor. Dapat ko siyang patayin. Lola Elena, ang mga sinabi ko ay totoo. Kung hindi kayo maniwala, maaari ninyong tanungin ang dati kong nobyo. Paulo Santos, totoo ba ito? Si Sofia Garcia ay nangahas na gumawa ng sarili niyang desisyon. Ngunit kung makukuha ko ang suporta ni Lola Elena, hindi ko na kailangan humingi ng tulong kay Bea. Ang bagay na nasa kamay ko ay maaari kong gamitin para kontrolin siya. Tama. Si Bea ay talagang maraming beses na umatake sa kanya.
Napakasama naman nito. Hindi ko akalain na siya ay ganitong uri ng tao. Ikaw ay talagang isang masamang babae. Paulo Santos, paano mo nagawang magsinungaling? Alam mo ba na ito ay magdudulot ng anong mga kahihinatnan? Gusto mo lang akong takutin, di ba? Kung ipagkanulo kita, hindi mo na makikita ang prinsipe. Naniniwala ako na si Lola Elena ay gagawa ng tama para sa akin. Kaya pala si Paulo Santos ay hindi nagsabi ng totoo kanina, ay dahil binanta siya nito. Ang babaeng ito ay napakamapagmanipula. Tumawag agad ng pulis. Huwag siyang tumakas. Tulong! Hulihin ninyo siya para sa akin. Hindi ko siya binanta. Sila ang nagplano laban sa akin. Ang mga ebidensyang iyon ay peke. Paulo Santos, ang pamemeke ng ebidensya ay labag sa batas. Paano niya nalaman na ang ebidensya ko ay peke rin? Huwag mo siyang pakinggan. Dalhin ninyo siya agad para sa akin. Dalhin siya sa pangkat tagapagpatupad. Tama, ipasok siya sa presinto para mabulok siya sa kulungan. Hindi ako pumatay ng tao. Sabi ko na nga. Hindi ako pumatay. Takpan ninyo ang bibig niya para sa akin. Ikaw, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating sila na sana ang lumamon sa'yo. Gabriel, noong huli sa KTV, hindi pa sapat ang pang-aakit mo sa asawa ko ngayon. Naglakas loob ka pang pumunta dito sa Ho para makipag-date sa kanya. Siya pala ang lalaki ni Bea. Akala ko siya ang prinsipe. Malakas talaga ang aura niya. At ang apelyido niya ay De La Cruz. Paano siya magiging prinsipe? Artista lang siya. Kung hindi kayo naniniwala, maghanap kayo sa internet. Talaga palang artista siya. Ang galing. Aktor Gabriel pala siya. Baka nga, si Bea ang kanyang sponsor. Kaya siya naglakas loob pumunta dito para ipagtanggol siya. Tama na, wag na kayong magsalita. Lola Elena, ang bababa ng standard ng pamilya ho, kahit anong basura pinapapasok ninyo. Lola Elena. Kasalanan ko ito, Lola Elena. Bibigyan kita ng paliwanag. Siya nga pala ang prinsipe ng pamilya De La Cruz. Paano nangyari ito? Nanaginip lang ba ako? Ang binatang alaga na iniwan ni Bea ay ang pinakamalaking kontrabida sa kwento. Huwag kang mag-alala, Dr. Bea, dahil iniligtas mo ang aking buhay. Ngayon, siguradong ipagtatanggol kita laban sa kanila. Ngayon, tiyak na ipaglalaban kita. Ganyan pala sila. Ang tanga ko talaga. Si Paulo Santos na si Raulo ang may kasalanan. Bakit hindi sinabi ni Bea? Iniligtas niya si prinsipe. Dr. Bea, sabi mo kanina may nag-frame sa iyo. Oh. Sige, ngayon, sasaksi ako para sa iyo. Gawin mo ang gusto mong gawin. Sofia. Patingin niya. Yung sugat mo kanina. Ako? Bakit ko ipapakita sa iyo? Bakit? Sasaktan ko ba ang sarili ko para i-frame ka? Totoo ba iyon o hindi? Tingnan natin para malaman. Saklolo? Binibining Sofia. Umiwas ka sa gulo. Maliwanag na hindi ito tama ng baril. Ito ay paso. Ano? Paso. Paano naging paso iyan? Hindi mo sasabihin na ako ang may gawa nito, di ba? Sofia, ano ba talagang nangyayari? Ako. Sa tingin ko gusto niyang patayin si Dr. Bea. Kuya Gabriel, paano mo nalaman? Babae siya ni Ginoong Santos. Hindi lang buntis, kundi pumunta pa sa ospital ni Dr. Bea para magpa-check up. Muntik nang itulak si Dr. Bea na magpakamatay. Diyos ko, napakasama pala ng babaeng ito. Parang gusto mo na lang mamatay sa inis. Akala mo mahina at mabait. Pero sa totoo'y, isa siyang halimaw. Andrea, Bakit ka nakikipaghalubilo sa ganyang tao? Lola, naloko rin ako sa kanya. Sofia, babae, ginamit mo ako. Binibining Andrea? Si Ginoong Santos talaga ang nobyo ko. Buntis ako ngayon at gusto kong babawi ang tatay ng anak ko. Mali ba iyon? Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Umangat si Ginoong Santos dahil sa pamilya ni Dr. Bea. Kaya niya naging presidente ng Santos Group. Sigurado ka bang inagaw siya? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ako ng agaw? May hindi ba ako nabasa sa comics? Bea,
Hindi ako nagmamakaawa kay Ginoong Santos. Bakit naman ganyan ang panlasa mo? Ni ako hindi mo nagustuhan noon. Paano pa kaya siya? Lalo na siya. Gabriel, sa sarili kong kakayahan, umupo ako sa posisyon ng Santos Group. Huwag mong gamitin ang pagiging prinsipe mo para manira ng iba. Leo, Kilala mo siya, Sofia. Hayaan mong sabihin niya ang katotohanan noong araw na iyon. Sasabihin ko, noong panahon na yon, si Paulo Santos, talagang matagal nang nakatarget kay Binibining Bea. Kailangan niyang magpakasal sa pamilya Reyes para maupo bilang presidente ng Santos Group. Leo, paano kang magsalita ng walang katotohanan? Papatayin kita. Ginoong Santos, noong panahon na yon, sa bar, nilasing mo si Binibining Bea at dinala mo siya. Pagkatapos, ako pa ang tumulong sa iyo na magpeke ng eksenang ginahasa kanya. Nakalimutan mo ba? Ikaw? ito. Paano naging posible ito? Paulo Santos, ikaw ay walang kwentang tao. Pinalo mo ako? Ano ngayon kung pinalo kita? Papatayin pa kita. Tama na. Huwag mong saktan ang kamay mo. Umalis ka. Paulo Santos, napakababa mo. Yang tinatawag mong ebidensya na pumatay si Bea ay peke rin, di ba? Nahayag na ang balak ko na pakasalan siya. Hindi na dapat niyang matuklasan ang mga peking ebidensya. Bea, totoo, ginamit kita. Pero pagkatapos ng kasal, araw-araw kang nababaliw. Ikaw ang may baluktot na pag-iisip. Sino ba ang baluktot? Peke ang mga peklat niya. Saan mo naman nakuha ang ebidensya? Mabuti, ang babaeng ito, hindi na tulad ng 3 taon na ang nakalipas, napakabobo. Dahil ayaw aminin ni Ginoong Santos na peke ang ebidensya niya, bakit hindi natin ilabas at tingnan? Tama, ilabas ang ebidensya at magiging malinaw na ang lahat. Paulo, ano pang hinihintay mo? Hindi ba sinabi mo kanina na ilalabas mo? Ako. Hindi mo ba kayang ilabas? Kung hindi, dumaan na lang tayo sa pulis. Ang video ko, napanood na ng lahat. Si Bea, nagbayad ng mamamatay tao. Totoo iyon. Peke ang mga peklat mo. Mapapaniwala ba ang video? Dahil gumaling na ang mga sugat ko. Matagal mo na akong sinaktan. Paulo, ayaw niyang ilabas ang ebidensya dahil pinapahalagahan pa niya ang relasyon nila bilang mag-asawa. May tunay bang ebidensya si Sofia? Tama. Ayaw kong gawing sukdulan ng lahat. Si Bea ay asawa ko pa rin. Kuya Paulo, tayo na lang. Huwag na nating pakialaman si Ate Bea. Kailan pa ba matatapos ang paghihiganti? Kung aamin siya sa pagkakamali, mapapatawad ko siya. Hahaha. Sa mundong ito, wala na bang imposible? Sige, tingnan natin kung totoo o hindi. Sophie ay masyadong tiwala. Mag-ingat, baka may daya. Natatakot ka ba sa akin? Kuya, makikita mo ba kung anong okasyon ito? Gusto mo bang matatawag na lalaking kabit? Wala akong pakialam. Prinsipe, hindi ba ito pekeng ebidensya? Prinsipe, hindi ko guguluhin si Bea. Pero para sa iyo, pwede kong sirain lahat ng ebidensya. Ginoong Santos, huwag kang mag-alala. Hindi ko pa natatapos tingnan. Ito ay isang synthetic na video, karaniwang taktika ng mga paparazzi sa showbiz. Synthetic video? Marco, pag-utusan ng IT na imbestigahan. Opo. Ay naku, nakalimutan ko na si Prinsipe ay isang aktor sa showbiz. Sanay na siya sa ganitong paraan. Kuya Gabriel, totoo bang peke ang CCTV na ito? Oo naman, totoo. Hintayin natin ng 3 minuto. Makikita natin. Prinsipe natapos na mag-imbestiga ang IT. I-play mo na. Tulong, magnanakaw. Bibigyan kita ng pera. Ang bilis niyang tumakbo. Paano mo ako hahabulin? Pumunta siya sa Silangan Suburb, ikalawang alley. Yan ang lumang bayan. Bilisan mo, siguradong mahahabol mo. Sige. Diyos ko, ganito pala. Ito pala ang totoo. Binura ang boses ko. Pinaiba ang boses ko. Nagdub, si Sofia ay ginamit, ang orihinal na linya ni Bea, pinagtagpi at inedit para man-Ira. Ang gaga ng babaeng ito. I-report na natin. Mga kaibigan, siya lang.
Babae, niloko mo ako? Walang kwentang tanga. Tatakas ka pa? Babae, ginamit mo ako? Babaliin ko yung mukha mo. Huwag mo akong saktan. Buntis ako. Kuya Paulo, iligtas mo ako. Paolo Santos, buntis siya sa iyo? Hindi mo siya tutulungan? Karapat-dapat lang sa kanya yan. Paulo Santos, tinutulungan lang kita. Tumahimik ka. Paolo Santos, wala kang puso at napakasama mo talaga. Dati, minahal ka ni Bea. Bulag talaga siya. Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa ba nahiya? Bea Reyes, nakaganti na ako para sa'yo. Sana pag nakapikit ka na, maibalik mo ako sa totoong mundo. Bea, umalis na rin tayo. Saan? Siyempre, sa maliit nating bahay. Hindi ka naman tatanggi, di ba? Bea Reyes, ang galing mo. Nakuha mo ang pinsan ko. Makinig ka. Ipapaliwanag ko. Lola, tara na. Tara na. Ginoong De La Cruz, sasabihin ko sa'yo ng seryoso. Tayo lang ay ordinaryong magkaibigan. Ang bilis mo naman akong iwan pagkatapos. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Imposible tayo. Nailigtas ko na ang buhay ko ngayon. Ang susunod kong layunin ay ang bumalik sa tunay na mundo. Hindi ako pwedeng makipag-ugnayan sa mga karakter sa comics na ito sa anumang paraan. Bea, minsan mo na akong iniwan. Kung susubukan mong tumakas muli, papatayin kita. Mahigit 3 taon na ang villa na ito at hindi mo man lang ginagalaw ang mga dekorasyon sa loob. Siyempre, ang mga bagay na ibinigay mo sa akin, hindi ko gagalawin hanggat hindi ka bumabalik. Kakatakas ko lang mula sa isang walang kwentang tao, tapos may isa na namang baliw. Makakaalis pa ba talaga ako? Uminom ka muna ng tubig. Magluluto na ako ngayon. Magluluto ka pa ba? Dati, hindi ba gusto mo ang luto ko? Ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pinabayaan ang pagluluto ko sa loob ng 3 taon. Siguradong magugustuhan mo pa rin. Nakakatakot. Ang lalaking ito ay mas nakakatakot pa kay Paolo Santos. Kailangan kong tumakbo agad. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Gusto mo ba talagang iwan ako? Hindi naman. Gusto ko lang makita ang tanawin sa labas. B, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Wala. Hindi naman ako ang orihinal na katawan, kaya natural lang na wala akong nararamdaman para sa iyo. Kuya, Mukhang may nararamdaman ka naman, di ba? B, Ako ang unang lalaking nakatulong sa iyo. Hindi ba't kilala kita? Dinig. Ang sarap ng boses mo, nakakalambot ng buto. Gabriel,
Ano naman ang pinagkaiba mo kay Paulo? Huwag mo na akong hanapin. Iniligtas kita. Tinulungan mo ako. Pantay na tayo. Bea, pasensya na. Huwag mo akong hawakan. Paano ba talaga makabalik sa tunay na mundo? Hindi ba nailigtas na ang buhay ko? Baka, kailangan pa bang magdiborsyo? Sino yan? Bea, ako to. Si Lolo Ricardo pala. Para kay Paulo kaya siya pumunta. Bea, pwede mo bang buksan ang pinto? Ang nangyari sa pamilya Ho ngayon, alam ko na lahat. Gusto kitang kausapin. Si Paulo ngayon sa pamilya Ho ay ginulo lahat. Sigurado si Lolo ay para sa usapin ng Santos Group kaya pumunta. Kung gayon, ang diborsyo ko? Ay, Bea, ayos ka lang ba ngayon? Ayos lang. Pumasok kayo at maupo. Siya, ha? Bea, ang pamilya Santos ay nagkasala sa iyo. Anong kabayaran ang gusto mo? Sabihin mo lang. Hindi na kailangan ng kabayaran. Gusto ko lang siyang hiwalayan. Akala ko na. Kaya ba ninyo itong gawin? Oo naman. Yung walang kwenta, pinalayas ko na sa Santos Group. Ang mga ari-arian niya binawi ko na lahat. Gusto mong makipagdiborsyo? Siyempre gagawin ko ang tama para sa iyo. Si Paulo ay wala ng lahat. Ang sarap. Salamat, Lolo. Pero gusto kong humingi ng pabor. Sabihin ninyo, Ang Santos Group, ako ang nagtatag nito. Tingnan mo. Pwede bang makiusap kay Prinsipe na hayaan itong mabuhay? sinampal ko lang si Gabriel. Ngayon, pupunta ako sa kanya. Baka hindi man lang ako papasukin. Ginoong Marco, saan ka pupunta? Binibining Bea, buti nandito ka. Ito ang susi ng villa. Mula ngayon, ibabalik ko na sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito? Nasaan si Gabriel? Umuwi na ang prinsipe sa kapital at may ipinahabilin siya sa akin para sa iyo. Hindi ka na niya guguluhin mula ngayon. Ang sungit naman ng lalaking ito. Sinampal ko lang. Tumakbo pa. Ang ganda ng lugar na ito. Kung hindi na ako makabalik, dito na lang muna ako tumira. Ay, Binibining Bea, gising na po kayo. Sino ka? Ako si Aling Nena, ang katulong. Kagabi, sinabi ni Ginoong de la Cruz na bumalik na kayo. Simula ngayon, kayo na ang amo ko. Ang detalyado naman ng turnover na ito. Sige na nga, ikaw na magtrabaho ng maayos. Mag-aayos muna ako. Binibining Bea, naghanda ako ng almusal sa baba, ang paborito ninyong lugaw na may baboy. Ito rin ang utos ni Ginoong de la Cruz. Opo, Aling Nena, may contact number ka ba ni Ginoong de la Cruz? ay, meron po. Wala po ba kayo, Binibining Bea? Ay, ilang araw ang nakalipas. Nagka-virus ang phone ko. Nabura ko ng hindi sinasadya. Prinsipe, tawag ni Aling Nena. Day. Aling Nena, anong problema? Gabriel, ako ang nagpalit ng camera. Ako ang nag-switch sa voice call. Binibining Bea, hindi ba tayo nagtapos na? Nagpalit ka ng camera, nag-end call, at nag-switch sa voice call. Bakit mo pa ako hinahanap? May kailangan lang ako sa'yo. Bea, wag mong sabihin sa akin na gusto mo pa ring mamagitan para kay Paulo Santos? Hindi, pinangako sa akin ni Lolo Ricardo. Basta't tigilan mo ang Santos Group. Papayag siya na hiwalayan ko si Paulo Santos. Wow! May 8-pack pala itong lalaki. Siguradong masarap hawakan. Ganoon ba ako kagwapo?
Napasma lang ako. Kaya ibalik ang lahat ng partnership ng pamilya de la Cruz at Santos Group. Sige, Saan po pupunta ang prinsipe? Babalik po ba kayo sa lungsod Silangan para hanapin si Binibining Bea? may problema ka ba? Tumawag si Lolo Ricardo. Gusto kang makita. Walang oras. Nasa lungsod Silangan ka na at nagdulot ka ng malaking problema. Maging si Ginang de la Cruz ay alam na ang tungkol kay Binibining Bea. Bantayan mo siya ng mabuti. Kung may mangyaring masama sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Ha? Ano ba ako? Isang bulaklak ng seresa. Ako pa ang may kasalanan. Bea, Lolo, pasensya na. Medyo traffic. okay lang. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa pagpapatahimik kay Prinsipe para sa Santos Group. Huwag kang mag-alala. Si Paulo naghihintay sa loob. Tara na. Sa orihinal na kwento, ang Hardin ng Kapayapaan ay ang bahay na ginawa ni Bea Reyes. Para mapainit ang puso ni Paulo, naging libre siyang kasambahay dito sa loob ng 3 taon. Bakit narito pa siya? Ha? Ako. Buntis ako. Kuya Paulo, sinabi niyang sumama ako sa kanya. Buti naman. Mamaya sabay-sabay kayong lumayas. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ito ang bahay ko. Saan ako pupunta? Bahala ka sa buhay mo. Ibinigay ko na ang bahay na ito kay Bea. Anong nangyayari? Ibinibigay sa akin ni Lolo ang Hardin ng Kapayapaan? Loko ka ba? Matanda? Kinuha mo na ang lahat ng ari-arian ko. At ibibigay mo pa itong bahay sa kanya? Matutulog na lang ako sa kalye? Kung saan mo gustong matulog, matulog ka doon. Kuya Paulo, okay ka lang? Umalis ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapahamak ng ganito. Anong pinag-aawayan mo? Kailangan ng 2 tao para mag-away. Ikaw, hindi ka rin mabuti. Masaya ka na ba ngayon? Wala na akong lahat. May kinalaman ba ito sa akin? Pero, Kung pumirma ka agad sa diborsyo. pwede kong isipin na huwag kunin ang bahay na ito. Ikaw, bobong bata, bakit mo tatanggihan ang ganito kalaking bahay? Ayaw ko na. Madumi na. Akala mo ba kapag hiwalay ka na, makakapag-asawa ka na sa pamilya de la Cruz? Hindi ka karapat-dapat magdala ng sapatos nila. Paulo Santos, kung gusto kong magpakasal sa pamilya de la Cruz, 3 taon na ang nakalipas, ay nagawa ko na. Lolo, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Ang layunin ko ay umuwi. Bakit mo pa binabanggit ang pamilya de la Cruz? May sira sa utak. Bea Reyes. Hindi kita pakakawalan. Tapos na ang diborsyo. Tapos na rin ang pagluto ng pagkain. Maghugas ka na ng kamay. Handa na kumain. Bakit nandito na naman siya? Hindi ba ito nakakaantala sa pag-uwi ko? Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis agad. Hindi na pwedeng hayaan ang lalaking ito na humadlang pa. Alice. Anong nangyari? Hindi ba diborsyo na? Maaari na bang umalis mula sa mundo ng comics? Bakit nandito pa ako? Hindi pa ba tapos? Tapos na. Baka mali ang lugar. Babalik ako sa rooftop ng ospital at susubukan ulit. Ano bang ginagawa mo? Ang tagal mo naman. Wala naman. Hindi ba kakain na? Sandali lang. Darating na. Darating na. Bumili ka ng napakalaking cake. Hindi, ako mismo ang gumawa nito. Para ipagdiwang ang pagiging single mo ulit. Ang lalaking ito ay talagang pambihira. Magandang pamilya, magandang itsura, at napakagaling pa magluto. Huhu! Huhu. Sana nasa tunay na mundo ito. Pipiliin ko siya agad. Naantih ka.
Oo nga, hindi ko inaasahan na ang prinsipe marunong gumawa ng mga ito. Nakalimutan mo na ba? Ito ay lahat pinag-aralan ko para sa'yo. Para sa akin mo yan natutunan? Dahil gusto mong kumain ng matatamis. Sabi mo, ang matamis ay nagpapasaya sa'yo. Oo, mahilig talaga ako sa matatamis. Pero gusto rin ba ng orihinal na katawan? Dahil hiwalay na kayo. Kailan mo? Ako sasamahan para magpakasal? Magpakasal? Tama, pinabalik mo ako dito ngayon. Hindi ba para dito? Gabriel, mali ang pagkakaintindi mo. Tinawagan kita kahapon. Gusto lang talaga kitang hiningan ng tulong. Pero nandito na ako. Bakit hindi ka na lang bumalik? Anong tingin mo sa akin? Ang prinsipe ng kapital. Pwede ba kitang ilibre ng pagkain ulit? Bea, binigyan na kita ng 2 pagkakataon para tumakas. Hindi na mauulit ang ikatlo. Ngayon, dapat maging akin ka na. Gabriel, anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Bea, kahit nakagatin mo ang braso ko, hindi kita ibababa. Gabriel, anong ginagawa mo? Nakalimutan mo ba ang iyong pagkatao? Ma, bakit ka nandito? Ano? Siya ang nanay niya. Buti naman. Buti na lang dumating siya sa tamang oras. Ginang de la Cruz, huwag kayong magkaintindi. Na-sprain ko lang ang paa ko. Ginoong de la Cruz ay gustong ihatid lang ako sa ospital. Totoo ba iyan? Siyempre, dumating kayo. Kaya ako na lang ang pupunta sa ospital. Mag-usap muna kayo. Tumigil ka. May itatanong pa ako sa iyo. Ikaw nga si Bea Reyes? Ilang araw ang nakalipas, nagdulot ng gulo si Gabriel sa bahay ng mga lim. Dahil sa iyo, Ma, ito ay aking usapin. Huwag kang makialam dito. ano bang sinasabi mo? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Maaari bang makisama sa ganoong klase ng babae? Anong klase siyang babae? Siya ay naglakas loob para kay Bea Reyes. Naharapin ang kanyang mga magulang. Sayang. Hindi ako ang orihinal na katawan. Prinsipe. Sa tingin ko, tama, si Ginang de la Cruz. Dahil hiwalay na ako, hindi maganda ang reputasyon ko. Tiyak na karapat dapat ka sa mas mabuting babae. Bea Reyes. Ginang de la Cruz, alagaan mo siya. Aalis na ako. Bea Reyes. Sa pagkakataong ito, huwag mo akong iiwan. Ikaw, Nakakatakot. Si Gabriel, nabaliw. Pipilitin pa akong pakasalan. Kung mag-asawa ako, makakauwi pa ba ako? Diyos ko, ingatan mo ako. Sana makauwi na ako agad. Bakit nandito pa ako? Kailangan ko bang tumalon muli? Ang taas. Kung hindi ako makabalik sa tunay na mundo, magiging laman ako. Bahala na, para makaalis sa impyernong lugar na ito. Gagawin ko lahat. Dr. Bea, bakit ka ulit tumalon? Wala pang 2 buwan. 2 ka ng beses tumalon. Dr. Bea? Ang ulo ko. Bumalik ka na. Gutom ka na ba? Nagluto ako ng sabaw para sa'yo. Bea, hindi mo kailangang magpanggap. Hinding-hindi kita mamahalin. Paano nagkaroon si Bea ng comics na ito? Nasaan ako? Gising ka na. Ito ang ospital. Ano ang pakiramdam mo? Ang sakit ng ulo ko.
Bakit ako na-admit? Natumba ka sa ulo. Kailangan mong maobserbahan sa ospital. B. Hindi na kita pipilitin. Ano? Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Kakalaya mo lang. Gusto na kitang pakasalan. Kasalanan ko ito. Akala ba ng lalaking ito? Na napilitan akong tumalon. Mabuti. At least hindi na niya ako pipilitin magpakasal. Oo, alam mo na. Umuwi ka na. Saan? Bumalik ka sa kapital. Hindi ba hinahanap ka ng nanay mo? Ayoko umuwi. Nasa ospital ka pa. Aalagaan kita. Okay lang ako. Dr. Bea, buti naman nagising kayo. Isinama ko si Dr. Tan, ang psychiatrist. Kausapin ninyo siya. Bakit ko siya kakausapin? Wala naman akong sakit sa ulo. Eh bakit ka laging tumatalon? Bakit ka bumaba? Kuya, sige na. Awa mo na. Pakiusapan mo si Dr. Tan na ilabas na ako. Mukhang ayaw niya talagang manatili sa ospital. Kung ganun, baka pwede siyang paasahin. Isama mo rin ako pa uwi. Pero sabi nila, sa ganitong kondisyon mo, delikado kung uuwi ka. Imposible iyon. Walang silbi ang sumumpa ka sa akin. Kailangan mong kumbinsihin. Si Dr. Tan. Hindi ba ikaw ang guardian ko ngayon? Ikaw ang magsabi sa kanila na kaya mo akong alagaan. Ibig mong sabihin, sasama ako sa iyo pa uwi. Eh di manatili ka na lang sa ospital. Sige, lumipat ka rito. Tumira ka sa akin. Kailangan kong umuwi para malaman. Anong comics ang binabasa ng orihinal na katawan? Kuya Paulo, sabi ng doktor, pwede na raw magpa 4D ultrasound ngayon. Sa wakas, makikita na natin ang hitsura ng sanggol. B, huwag ka munang magmadali. Ako na ang magbayad ng bill. Sige. Bakit siya nandito? Sigurado bang may sakit siya? Tara, umuwi na tayo. Si. Anong problema? Kakalabas mo lang ng ospital. Hayaan mo akong buhatin ka sa sasakyan. Ano ba? Hindi naman ako ganoong mahina. Pero nauntog ka. Ayos lang ako. Sa paningin ko, kahit isang hibla ng buhok mo ang malaglag, napakalaking bagay na iyon. Kuya Paulo, akyat na muna tayo. Ikaw na lang. Punta muna ako sa opisina. Paulo, nakita mo ba ang dating asawa mo na may bago? Hindi ka na balanse, di ba? Bea, talagang hindi ka mawala-wala. Ito ang inayos mo. Tama. Gusto mo ba? Siyempre gusto ko. Isang lalaking maalalahanin at romantiko, siguradong magugustuhan ng sino mang babae. Welcome home, Binibining Bea. Naway maging malusog ka. Maging masayang prinsesa habang buhay. Salamat. Maupo ka muna. Uminom ka muna ng lugaw para may laman ng tiyan. Magluluto na ako ng pagkain para sa iyo. Lugaw na may talaba ba ito? Walang sibuyas, luya o bawang. Ayon sa panlasa mo, naglagay lang ng konting alak para mawala ang lansa. Bakit ang orihinal na katawan ay katulad pa ng panlasa ko? Parehong-pareho sa akin? Anong nangyari sa'yo? Bigla sumakit ulo ko. Gusto ko nang umuwi magpahinga. Si,
Okay lang ba si Binibining Bea? Sumasakit pa ang ulo. Obserbahan muna natin. Kung hindi, dalhin sa ospital. Sige. Kumusta na si Mama? Umuwi na si Ginang de la Cruz sa kapital, pero hindi siya pumayag. Yung usapin ninyong dalawa. At sinabi pa na ipapatawag si Lolo Ricardo para disiplinahin ka. Sige, gawin niya. Pero maayos naman ang progreso nyo, prinsipe. Nakapasok ka na rito ng maayos. Siyempre. Tingnan mo kung sino ang amo mo. Prinsipe na matalino at makapangyarihan siyempre. Kailangan mo ba ng tulong, prinsipe? Kakainin ba iyang luto mo? Oo, ako. Ang pagluluto ko. Tanging ang kasintahan ko lang ang hindi naiinis. Iniinggit mo ba ako? Hinding-hindi. Prinsipe, aalis na ako. Bumalik ka. Prinsipe, may iba pa po bang utos? Paano mo nilalambing ang kasintahan mo? Anong sikreto mo? Ikwento mo nga. Ako? Kadalasan, nagsasabi ako ng mga corny na linya. Ang mga babae kasi, mahilig sila sa mga sexy. Prinsipe, Aktor Gabriel kayo eh. Iyan ang forte nyo. Corny na linya. Bakit hindi ako makabalik sa tunay na mundo? Bakit ang orihinal na katawan ay may parehong mga gusto? Pareho sa akin? Oo, comics. Pupunta ako sa Hardin ng Kapayapaan para hanapin ang comics na iyon. Kuya Paulo, kumain na. Bakit ito na naman? Hindi ka ba marunong magluto ng masarap? Ito. Hindi ba sapat ang mga ito? Gumawa ako ng braised pork. Maanghang na ulang. Talagang probinsyana ka. Walang alam sa mundo. Alam mo ba ang mga mamahaling pagkain ng mataas na lipunan? Hindi na ako kakain. Bea, bakit ka bumalik? May mga gamit pa akong hindi nakuha. Bumalik ako para kunin ang mga ito. Sasamahan kita sa taas. Hindi na. Dahil bumalik siya, tiyak na may gusto pa siya sa akin. Maghihintay na lang ako rito. Kuya Paulo, kakain ka pa ba? Ikaw na lang kumain. Paulo, kinuha ba ninyo ang mga gamit ko? Hindi ko ginalaw. Nasaan ang mga gamit ko? Wala na sa kwarto. Wala na lahat sa kwarto. Ginalaw mo ba ang mga gamit niya? Ako, nakita ko na magulo ang bahay. Kaya pinagawa ko sa katulong. Hindi ko alam kung alin ang mga gamit ni Ate Bea. Itapon ninyo lahat ang nasa kwartong ito. Wala kayong iwan kahit isa. Ma'am, itatapon din ba ito? Ito ba ay kay Binibining Bea? Dalhin mo rito. Titingnan ko. Ano ito? Parang guhit. Guhit ni Binibining Bea, no? Siya pa, marunong ba siyang gumuhit? Ano ba itong iginuhit niya? Itapon na. Opo. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko para sa'yo. Dapat mahanap. Mahalaga sa kanya ang mga ito. Kung mahanap ko para sa kanya, baka maging maayos ang relasyon natin. Magkakaroon din ako ng pagkakataon kay Lolo Ricardo. Sofia, saan mo ba talaga itinapon ang gamit niya? Hindi ko alam. Ang katulong ang nagtapon. Ako. Itinapon na lahat sa basurahan. Wala na ngayon, sigurado. Ikaw! Sofia, ikaw, walang kwenta, pabigat na babae. Sana mahanap ang gamit niya, kung hindi, hindi kita patatawarin. B. Paulo, ganito mo ako tratuhin? Hindi mo naman siya mahal. Bea Reyes, ikaw lahat to. Bea, nahanap na lahat ng gamit. Wala ka nang dapat ipag-alala. Salamat. Aalis ka na ba? May kailangan ka pa ba? Hindi naman. Pumunta ka lang talaga para sa basurang maleta na to? Bea Reyes, gusto mo talaga akong makita, di ba? Ito basta't babalik ka. Papaalisin ko si Sofia agad. May sakit ka ba? Hindi ba dati mo ako gusto? Basta't bumalik ka na? Kahit anong hilingin mo, susundin ko. Anong kabaliwan yan? Gusto mo pa ring maglaro ng ganyan? Yung linyang pagkatapos mawala sa kalang pahahalagahan? O gusto mo na ba ako ngayon? Bawal ba?
Nakakatawa talaga. Taong kagaya mo, makakapagmahal pa ba ng iba, Paolo? Sarili mo lang ang mamahalin mo. Kaya sino ang mahal mo? Hindi ba ako dati ang mahal mo? Bakit ka pumayag na pakasalan ako? Nakarating ka na sa wakas. Okay lang, Bea. Huwag kang matakot, nandito ako. Isang prinsipe. Gusto mo rin ba ang babaeng walang dangal ng iba? Ako ang unang nobyo niya. Hindi mo ba alam? Ikaw. Mula simula hanggang wakas. Ikaw lang. Ako'y lubos na nagagalak. B. Sandali, kukuha ako ng gamot para sa'yo. Anong gamot? Hindi ako nasaktan. Sunod ka lang. Kanina, ginawa ko iyon para magalit si Paolo Santos. Kaya sinadya ko siyang halikan. Hindi naman siya mag-iisip na tanggap ko siya, di ba? Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis agad. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mag-isip ng mali. Saan ka pupunta? Kukuha ako ng maleta. Huwag kang magmadali. Sasamahan kita mamaya. Wala talaga akong problema. Ang ibang sugat ay hindi nakikita sa labas. Mas mainam na mag-ingat. Hindi naman kailangan ganyan ka-exaggerated. Wala naman akong panlabas na sugat. May bakterya. Kaya, ang lalaking ito ay hindi naman talaga para lagyan ako ng gamot. Iniisip lang niya na ang kamay ko ay nadungisan dahil hinawakan ni Paolo Santos. Mula ngayon, ako na ang bahala sa mga ganitong bagay. Hindi mo na kailangan pang kumilos. Maliit na bagay lang naman. Pero sa paningin ko, ito ay napakalaking bagay. Hindi ko papayagan na masaktan ka sa anumang paraan. Naiintindihan mo ba? Mahalaga ba talaga ako sa kanya? Hindi pwede. Kailangan kong kunin ang maleta. Kailangan kong mahanap agad ang comic book na iyon. Kung magtatagal pa ako dito, hindi ko na mapipigilan ang mangyayaring gulo. Bakit wala ang comic book na iyon? Ano ang hinahanap mo? Comic book. Bakit wala ito sa maleta? Paano ako makakabalik kung wala ang comic book? Anong comic book? Isang comic book na nabasa ko na. Bakit hindi ko ito makita? Ayos lang. Ano man ang nawala sa iyo, tiyak kong mahahanap ko ito para sa iyo. Talaga? Siyempre kahit nalibutin ko ang buong lungsod, hindi na ako hahayaang tumulo ang luha mo. Bakit siya laging nagsasabi ng mga linyang nakakapagpamula at nagpapabilis ng tibok ng puso? Kung magpapatuloy ito, talagang hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Sige, umakyat ka muna at maligo. Mamaya, kakain tayo. Si. Kuya Paolo, bumili ako ng lobster at abalone ngayong araw. At king crab, umuwi ka ng maaga ng hapon ha? King Crab? Oh, May problema na ang pondo ng kumpanya at bumibili ka pa ng mga mamahaling bagay na ito? pero hindi ba sinabi mong walang masarap na ulam? Tama na? Kung mayroon ka lang kahit kaunti ng kabaitan ni Bea, hindi ganito ang magiging takbo ng buhay natin. Kung siya ay napakabuti,
Bakit hindi mo siya pinansin noon pa man? Sino ang nag-utos sa inyo na pumasok? Ginoong Santos, si Binibining Bea ay may hinahanap pa. Ngayon, kailangan naming lubusan hanapin ang buong bahay na ito. Mangyaring umalis na kayo agad. Bahay ko ito. Bakit ako aalis? Mula ngayon, ito ay pagmamayari ng pamilya de la Cruz. Bahay ko ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kuya Paulo, ito ang tahanan natin. Ayokong palayasin. Ikaw, babae, may kapal ka pang umiyak? Ito ay dahil sa iyo. Paulo Santos, huwag mo akong iwan. Mahahanap ba ni Gabriel ang comic book na iyon? Bea, nabasa ang damit ko. Maliligo rin ako. Ba, bakit ka naman ganyan kabasa? Sira ang gripo sa kusina. Hindi sinasadyang natalsikan ako ng tubig. Doon ka sa kabilang kwarto maligo. Wala bang banyo ang kwarto mo? Isa lang ang kwarto dito, para sa normal na paninirahan. Nakalimutan mo na? May damit ako sa aparador. Huwag kalimutang ipadala sa loob. Sa aparador ko paano nagkaroon ng damit mo? Gabriel, bakit nasa aparador ko ang damit mo? Hindi ko pa nakita kanina umaga. Ngayon ko lang dinala. Parang niloko na naman ako, kan? Oo nga pala, pinahanap ko kay Marco ang comics mo. Huwag kang mag-alala. Bahala na. Ang dami naman niyang ginawa para sa akin. Hindi ko na siya papansinin. Ilalagay ko na lang sa pintuan. Ipasok mo na lang dito. Gabriel, gusto mo bang mabugbog? Wala akong damit. Paano ko kukunin kung nasa labas? Gusto mo bang lumabas akong hubad? Narito na. Anong tinitingnan mo? Baliw ka ba? Bitawan mo ako. Sige, hindi na kita aasarin. Sasabihin ko lang sa'yo ang magandang balita. Anong magandang balita? Nakita na ang comics. Hindi yon, iba. Ano pa? Naalala mo ba ang palengke sa Silangan? Nagbukas na ulit. Pwede tayong pumunta. Hindi ba giniba na ang silangan? Paano nagbukas? Sino ba ang may pakialam? Baka na-miss nila ang ingay ng palengke. Tama. Dati akong mahilig pumunta roon. Sasama ka ba? Pero, Samahan mo na lang ako. Pwede ba? talaga namang nagbukas na. Hindi ko inaasahan na ganito pa rin kasigla. Tara na, mamasyal tayo. Tingnan mo, nandito pa yung comics na ito. Gusto mo bang pumasok at tingnan? Si, Nako, hindi ba ito si Aktor Gabriel? Namamali ba ako ng tingin? Aktor Gabriel. Wow, ang gwapo. Kamukang kamukha ng nasa TV. Pero bakit may babae sa tabi niya? Hindi ba siya single? Pasensya na, may asawa na ako. Ngayon, dinadala ko ang aking mahal na asawa para magliwaliw. Anong problema? napakarami mong fans. Hindi ba maganda kung makita nila tayo? Gusto kong ipakita sa kanila. I-anunsyo sa buong mundo ang babae ni Gabriel de la Cruz. Baliw na ba si Prinsipe? Hindi ba't pinagawalan niya sa atin ng palengke? Masanay ka na lang.
Ayos ka lang ba? Tawagan kita ng ambulansya? Hindi na. Bilang isang aktor, lumilibot ka pa ng walang takot sa palengke. Tingnan natin kung susubukan mo ulit. Anong sabi mo? Dahil alam kong gusto mo ng excitement. Noong mga oras na iyon, naisip ko, kung hindi gumaling ang sakit ko sa puso, bago ako mamatay, gusto kitang samahan sa isang laro. Kaya ngayon, maayos na ako. Gusto kong sumabay sa'yo. Gabriel, bakit kailangan mong gawin ito? Gabriel, alam mo ba, kung magpapatuloy ito, ayoko nang umalis. Gusto kong maging si Bea sa comics. Dahil napakahalaga mo sa akin. Ang init ng titig niya. Magugustuhan kaya niya ang kasalukuyang ako? Ano iniisip mo? Wala. Maganda ang panahon ngayon. Punta tayo sa ibang lugar. Oo, maganda nga ang panahon. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Tara na, ang ganda ng panahon. Umuwi na tayo at kumain ng mainit na hotpot. Tamang-tama. Gabriel, isipin mo na lang ito ang huli kong pagsasaya. Sige. Ang sarap ng hotpot na ito. Siyempre. Sino ba ang gumawa? Salamat, prinsipe. Ikinagagalak kong mapaglingkuran ka. Sandali lang. May regalo ako para sa iyo. May regalo pa? Nahanap na lahat ng nawala mong comics. Nandito na lahat. Ang mga ito ay hindi mukhang comics na binabasa ng orihinal na katawan. Hindi ba ikaw ang gumuhit ng mga librong ito? Bakit kailangan pang bumili? Sinasabi mo bang kaya kong iguhit ito? Oo, madalas mo yung ginagawa dati. Hindi ko na matandaan. Ang orihinal na katawan ay marunong palang gumuhit ng comics. Ang mga comics na nasa mesa, hindi ba mga libro iyon? Kundi mga guhit? Anong nangyari sa iyo? Medyo pagod na ako. Matutulog na ako. Prinsipe, okay lang ba? Si Binibining Bea? Medyo kakaiba. Sinasabi ni Prinsipe, hindi ba naaalala ni Binibining Bea na marunong siyang gumuhit? Sa totoo lang, matagal ko nang napansin to. Pero ayaw kitang alalahanin, kaya hindi ko sinabi. Kailan ito nangyari? Noong kakapirma lang ng diborsyo ni Binibining Bea, sinabi mo na mahilig siya sa matatamis. Nagulat siya noon. Natutunan ko para sa'yo. At saka, yung lugaw na may talaban na niluto mo para kay Binibining Bea noong nakaraang araw, hindi mo ba napansin ang reaksyon niya noon? Medyo kakaiba rin, di ba? Lugaw na may talaba ba ito? Nawalan siya ng memorya. Pero sa ibang bagay, normal naman siya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Naisip mo na ba, Prinsipe, na ibang tao na siya? Anong ibig sabihin? Di ba sikat ngayon ang mga maikling serye na may paglipat sa kwento? Iniisip ko kung baka may ibang pumasok sa katawan ni Binibining Bea. Napasukan ang buong pamilya mo. Imposibleng may pumasok sa kanya. Siya pa rin ang Bea ko. Oo. Biro lang naman. Para lang gumaan ang mood. Mag-schedule ng doktor. Dadalhin ko siya bukas para matingnan. Nabantayan niya ako buong gabi. Nagising ka. Gutom ka ba? Nagluto ako ng masustansyang sabaw para sa iyo. Nagluto ka pa ng pagkain? Hindi ka ba natulog buong gabi? Siyempre hindi. Ginawa ko ito kaninang umaga pagkagising ko. Maghilamos ka muna. Susunduin kita mamaya para sa follow-up check-up sa ospital. Wala na akong problema. Bakit kailangan pang magpa-check up? Baka kumukuha lang ng gamot. Sabi ko wala akong sakit. Huling beses na lang. Pagkatapos ng check-up, gawin mo ang gusto mo. Sige, maghintay ka dito saglit. Pupunta muna ako kay Dr. Tan para magpaalam. Si. Ngumiti ka.
Bahala na. Tingnan ko na lang ang orihinal na katawan. Kung may nailathala ba itong comics, baka may clue. Bakit siya naging ganyan? Mag-ingat. Ikaw pala si Bea. Anong ugali yan? Tumutulong lang ako sa'yo. Hindi ka man lang nagpapasalamat. Bakit ako magpapasalamat? Gusto lang kitang patayin ngayon. Bea, ikaw ang nagsabi kay Gabriel na kunin ang hardin ng kapayapaan, kaya pinalayas ako ni Paulo. Mamatay ka ng hindi maganda. Hindi ko siya sinabihan. Magkunwari ka pa. Gusto mo akong pilitin na ibigay ito? Nasa iyo pala ito? Oo, tinago ko ito ng palihim para balang araw. Ah, dat may lantad, ang walang hiya mong mukha. Ako si Bea Reyes. Isa akong dalaga mula sa kilalang pamilya. At may asawa akong nagmamahal sa akin. Siya si Paulo Santos. Bakit ganito? Walang hiya ka. Gumuhit ka ng ganyang malaswang larawan. At may kapal ka pang mukha para magtanong kung bakit hindi mo makuha ang pag-ibig ni Paulo. Kaya ka gumuhit niyan dahil baliw ka. Bea, tingnan mo. Nagpaka-cute ka pa kay Paulo. At pinapangarap mong hinahalikan ka niya. Bea, naranasan mo na bang mahalikan ng lalaki? Imposible, ito. Akala ko napadpad ako sa mundo ng comics. Bakit ako pala ang orihinal na katawan? Anong imposible? Ako at si Paulo ay tunay na nagmamahalan. Sa mundo ng comics mo, naging kontrabida ako. Wala ka bang hiya para hindi umamin? Imposible. Mamamatay ka. Kumalma ka, prinsipe. Mahalaga si Binibining Bea. Bea, ayos lang. Huwag kang matakot. Hindi. Hindi ako si Bea Reyes. Bea, huwag mo akong takutin. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Bea, Prinsipe, mas mabuti kung dalhin na natin siya sa klinika ni Dr. Tan. Saklolo, tulong! Iligtas ang bata! Bilis, may tao dito na nahimatay. Dalhin siya sa emergency room agad. Dr. Tan, ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Hindi masyadong optimistiko. At ayon sa iyong paglalarawan, medyo nag-aalala ako. Sabihin mo na ng direkta. Pagkakahati ng pagkatao. Narinig mo na ba yan? Pagkakahati ng pagkatao. Ang pagkakahati ng pagkatao ay isang karamdaman sa pagkakakilanlan. Ang pangunahing kakulangan ay ang kakayahang matandaan ng mahalagang personal na impormasyon. Malapit na ang kanyang sitwasyon. Maaari pa ba itong gamutin? Sige, gamutin natin ng maayos. Kuya Paulo, bumalik na siya. Pinapanood niya. Hindi ba mas exciting iyon? Ako pala ang supporting role. Ako ang kontrabida. Tapos na ang aking papel. Ha 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 ha. Hindi pala ako lumipat sa kwento. Dalawang walang kwentang tao ang nagpahirap sa akin hanggang sa pagkakahati ng pagkatao. Kailan ka nagising? Bakit hindi mo pinaalerto ang nurse? Ayos lang ako. Gutom ka ba? Papakainin kita. Gusto kong umuwi. Gabriel, samahan mo ako pa uwi. Huwag kang umiyak. Gusto mo bang bumalik? Sasamahan na kita pa uwi ngayon din. Kahit na maging ibang tao siya, ay magiging asawa ko pa rin. Pauwi na tayo. Ipagluto mo ako ng lugaw na may talaba, okay? Sigurado ka? Si,
Bababa ako ngayon at lulutuin ko para sa iyo. Kung gaano karami ang gusto mo, lulutuin ko. Sino ang nag-utos sa iyo na guluhin muli si Bea? Alam mo ba, pinawalan mo na ako sa aking kumpanya at pati ang bahay ay wala na. Ako, nabwisit ako sa kanya. Matagal na kitang dapat patayin. Ikaw na masamang babae, hindi ka man lang karapat-dapat na magbuhat ng sapatos ni Bea. Ang sakit ng tiyan ko. Pakawalan mo ako. Kung hindi, mawawala ang bata. Mas mabuti pang mawala. Ano ang sinabi mo? Para makapagmakaawa ako kay Bea na bumalik, para maibalik ang aking dating buhay na sagana. Paolo Santos, wala kang kwentang lalaki. Kung ganyan ang iniisip mo, na makasama si Bea, ipapadala ko siya sa impyerno. Ay, Binibining Bea, ano po ang pinapanood mo? Wala lang. Nasaan si Ginoong de la Cruz? Pumunta siya sa ospital. Inaasikaso niya ang discharge mo. Buti naman. Pumayag na siya na lumabas ako. Si Ginoong de la Cruz, naghanda ng almusal para sa'yo. Kumain ka na. Si. Bakit ka na parito? Nabalitaan kong na-ospital ka. Dumalaw ako sa'yo. Hindi na kailangan. Aling Nena, samahan mo siya palabas. Bea, hindi ko alam na ang baliw na si Sofia ay hahanapin ka sa ospital. Pinagalitan ko na siya at nakipag-break na ako sa kanya. Buntis pa siya? At nakipag-break ka? Kasi masama siya. Bea, ngayon ko lang nakita ang tunay niyang pagkatao. Nagkamali ako. Nakita mo raw ang tunay niyang pagkatao? Paolo, hindi ba pareho lang kayo? Mula sa plano mong pakasalan ako? Hanggang sa pambubugbog at kahihiyan mo pagkatapos? Paolo, sa pagiging masama, hindi ka kayang tapatan ni Sofia. Ako, Umalis ka na agad. Kung hindi, mag-ingat ka. kasalanan ko ito. Naging hangal ako at nabulag. Ang pinakamamahal kong babae ay itinulak ko palayo. Alam kong wala akong karapatan humingi ng tawad. Pero pag alis mo, saka ko lang nalaman na ang pinakamamahal ko ay ikaw. Nakakatawang biro. Hindi ba para sa bahay ka pumunta? Hindi ba para sa bahay ka pumunta? Hindi. Paano kung sabihin ko na ibabalik ko sa'yo ang hardin ng kapayapaan? Tingnan mo, Paolo Santos, mas kilala kita kung anong klaseng tao ka. At gusto kong itama ang isang bagay, Paolo Santos, hindi kita mahal. Ano? Hindi mo ako mahal? Paano mo di ako mamahalin? Sa loob ng 3 taon, talagang mahal na mahal mo ako. Inimbento mo lang yan sa isip ko. 3 taon na ang nakalipas. Sadyang idinirekta mo ang isang eksena na parang ako ang nang-agaw ng asawa ng iba. Para akong mahulog sa bitag mo. Pagkatapos ng kasal, para kontrolin ako, ginamit mo ang moralidad para i-PUA ako. Para madala ako ng pagkakasala at magpaalipin ako sa'yo. Paolo Santos, napakahusay mong maglaro sa damdamin ng tao. Paano ko mamahalin ang isang gaya mo? Hindi. Hindi ganoon. Mahal na mahal mo naman ako. Kung pag-ibig yun, hindi mo ako mapipilitang magkaroon ng pagkakahati ng pagkatao. Pagkakahati ng pagkatao? Oo nga, para makaalis sa'yo, naisip ko na lang na ako ay isang taong lumipat sa kwento, kaya nagkaroon ng paghihiganti at diborsyo. Kaya pala, noong mga panahong yun, ibang-iba ka. Hindi iyon iba. Yun ang pagbabalik ng tunay na Bea Reyes. Iyon ang pagbabalik ng tunay na Bea Reyes. Marahil ay minahal kita dati, ngunit pinatay mo rin ito ng sarili mong mga kamay. Paolo Santos, hindi ako nagsisisi sa aking ginawa dahil nagbayad na ako ng kabayaran. Bea, mali ako, Bea. Patawarin mo na ako. Sige, umalis ka na malapit nang bumalik si Ginoong de la Cruz. Ang ganda mo naman. Sino ang gusto mong makita? Wala. Masaya lang. Gusto ko lang mag-ayos. Siyempre, ikaw ang gusto kong makita, Gabriel de la Cruz. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Sa wakas, kaya na kitang mahalin ng buong buo. Matagal na kitang hindi nakikitang ganito, kasaya. Ang ganda mo.
Dr. Bea, pumasok ka na sa trabaho. Dr. Bea, tagal na kitang hindi nakikita. Mukha kang maganda ang kutis. Diba? Dr. Bea, sa wakas nakabalik ka na. Kumusta? Okay ka na ba? Okay na ako. Sa panahong ito, salamat sa iyo. Anong sinasabi mo? Magkakasama naman tayo sa trabaho. Pero ang dapat talagang pasalamatan ay ang nobyo mo. Kumusta? Malapit na ba tayong makainom sa kasal nyo? Wala yun. Dr. Bea, may naghahanap sa iyo. Ginang de la Cruz, may kailangan po ba kayo sa akin? Hindi ba dati may sense ka naman? Ngayon bakit muling nakikipag-ugnayan sa anak ko? Dahil naisip ko na, ang pag-ibig hindi dapat hinahati ayon sa estado. Kami ng anak niyo ay nagmamahalan. Dapat bigyan natin ng isa't isa ng pagkakataon. Kalokohan, ang kasal ay dapat magkapantay sa estado. Ano ba yung pagmamahalan nyo? Sa tingin niyo, mas mahalaga ba ang estado ng pamilya? O ang kaligayahan ng anak niyo? Ikaw, Ginang de la Cruz, totoo, nagkamali ako sa pag-ibig dati. At buti na lang hindi ako iniwan ng anak niyo. Kaya nailigtas ako. Kaya, hindi ko na siya kayang iwan. Sana po ay payagan niyo kami. nananaginip ka. Nanaginip ka. Ikaw, Ginang de la Cruz, pwede ba tayong mag-usap? sino ka, GD? Hindi mahalaga kung sino ako. GD, ayaw mo bang pakasalan ng anak mo, si Bea Reyes? Pwede kitang tulungan. May paraan ka? Gagawa ako ng patibong para tiyak na si Bea Reyes ay hindi na makakaabala sa anak mo. Bea, nagpunta ba sa'yo ang nanay ko? May sinabi ba siya sa'yo? Wala. Huwag kang mag-alala. Huwag kang maniwala sa kanya. Ikaw lang ang pakakasalan ko habang buhay. Alam ko. Kung gayon, magpakasal na tayo ngayon din. Sarado na ang opisina ng pagpaparehistro. Hindi na tayo makapagpakasal ngayon. And, Bakit hindi sila pwedeng magsara ng mas huli? bukas naman ay may pasok sila. Ibig mong sabihin, bukas ng umaga, sasama ka sa akin sa opisina ng pagpaparehistro para magpakasal? Ako. Bea, talagang hindi ko kayang mawala ka muli. Bukas ng umaga, sasama ka ba sa akin sa opisina ng pagpaparehistro? Hindi ko kailanman pinagdududahan ang kanyang pagmamahal. Pero hindi pumapayag ang pamilya de la Cruz. Makakasama ba talaga tayo? Bakit hindi ka nagsasalita? Oh, may sinabi ba talaga sa iyo ang nanay ko? Sige, bukas ng umaga pupunta tayo sa opisina ng pagpaparehistro para magpakasal. Si? Bukas, pagkatapos nating magpakasal, dadalhin kita sa kapital para makita ang lolo ko. Kailangan ko pa bang makita ang lolo mo? Huwag kang mag-alala. Ang lolo ko ay napakaunawa at alam na niya ang tungkol sa atin. Ano ang sinabi niya? Siya ang nagsabi sa akin na dalhin ka. Huwag kang mag-alala. Si. Uy, Dr. Bea, emergency. Inutusan ka ng doktor na bumalik agad sa ospital. si. Gabi-gabi, kailangan mo pa bang pumunta sa ospital? Doktor ako eh. Kung gusto mo akong pakasalan, prinsipe, kailangan mong maging handa sa mga ganito. Kung ayaw mo, tumigil ka na. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Divide? Alam mo naman, ayaw kong maging babaeng umaasa. Sige, ikaw na ang bumuhay sa akin. Dati naman, noong umaasa ako sa iyo, ayos naman ang pakiramdam. Sige na, pagbalik ko, pupunta tayo sa opisina ng pagpaparehistro.
Opisina ng Pagpaparehistro. Anong nangyari? Isang buntis na naaksidente. Malala ba? Kailangan tanggalin ang bata para maligtas siya. Pero gusto ng pasyente na ingatan ang bata. Walang katwiran. Sa oras na ito, dapat ang nanay ang unahin. Sofia Garcia. Siya iyon. Sasabihin ko sana sa'yo. Bea Reyes, pakisave ang anak ko. Pakiusap. Dr. Bea, kilala mo ba siya? Siya ang asawa ng ex-husband ko. Kailangan talagang tanggalin ang bata para maligtas ang buhay niya? Kung masisiguro ang operasyon, bilang head ng OBGYN, pwede kong subukang iligtas ang bata. Bea Reyes, dati nagkasala ako sa'yo. Ngayon, natanggap ko na ang karma. Hindi na ako gusto ni Paolo Santos. Kung mawawala pa ang anak ko, ayoko na ring mabuhay. Kumalma ka, nasa panganib ka pa rin. Dr. Bea, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Huwag mong kalimutan ang mga taktika ng babaeng ito. Bea Reyes, inosente ang bata. Sana iligtas mo siya. Ilipat muna sa operating room. Doktor ako, hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Bea, lumabas ka na sa wakas. Kumusta siya? Matagumpay ang operasyon. Naligtas din ang bata. Mabuti naman. Kahapon pagkatapos kong lumabas mula sa inyo, hinahanap ko na siya, pero hindi ko siya makontakt. Hanggang kagabi, nang tawagan ako ng ospital na may nangyari sa kanya. Mabuti at na-realize mo iyan. Alagaan mo siyang mabuti at mamuhay ng maayos. Oo, gagawin ko. Dr. Bea, ang galing mo talaga. Nakatulong ka kay Dr. Reyes na mailigtas ang sanggol. Sigurado akong may tiwala ka bago mo ginawa iyon. Pero sa susunod, mag-ingat ka rin. Kung nagawa ang operasyon na maaaring wala ang sanggol o kaling mamatay si Sofia, Dr. Bea, makakuha ka ng malaking problema. Alam ko na. Tara? Kumusta? Tapos ka na ba sa trabaho? Susunduin kita. Hindi na kailangan. Uuwi muna ako para maligo. Ngayon ay ang espesyal naming araw. Gusto kong mag-ayos muna bago pumunta. Dr. Bea, may problema. May nangyari sa pasyente mula sa operasyon. Anong nangyari? Tumigil ang tibok ng puso ng sanggol. Bumaba ang presyon ng dugo. Pumunta na si Dr. Reyes doon. Ginoo, huwag kayong mag-alala. Ang opisina ng pagpaparehistro, mag-aalas 5 pa lang naman magsasara. Ayaw mo na bang tumaas ang sweldo mo? Wag po. Masaya lang ako para sa inyo po. Si Binibining Bea ay mapalad talaga na makilala kayo, isang mabuting lalaki. Mali ang sinabi mo. Ako, ang mapalad. Swerte ako na nakilala ko siya. Bumalik na ba siya? Hindi pa. Wala pa. Prinsipe, may masamang nangyari kay Binibining Bea. Ano ang sinabi mo? May nangyari? Na-save si Binibining Bea. Hindi na iligtas ang pasyente. Nagkakagulo na ang pamilya sa ospital. Hinihingi nila na isuko ng ospital si Binibining Bea. Imposible ito. Matagumpay ang operasyon. Paano siya pwedeng mamatay? Nagmamatigas ka pa rin? Si Dr. Reyes ay umamin na balak niyang ipalaglag ang bata, pero nagpumilit kang panatilihin ang bata para magpakitang gilas. 2 buhay ang nawala. Hindi para magpakitang gilas. Si Dr. Reyes ang nagsabi na kaya kong tiyakin ang tagumpay ng operasyon at masisiguro niya ang kaligtasan ng bata. Nagtagumpay ka ba? Pwede pong kunin ni Direktor ang CCTV ng operasyon. Walang problema ang aking operasyon. Director, maaari akong maging saksi para kay Dr. Bea. Direktor, hindi maganda. Ang pamilya ng pasyente ay nasa inpatient department na at nagkakagulo. Ano? Tingnan mo ang ginawa mong gulo. Ngayon, nagkagulo na ang mga pamilya dito. At may kapal ka pang magpalusot? Hindi ako nagpapalusot. Kung mapatunayang kasalanan ko, pananagutan ko ito hanggang dulo.
pero hindi ako sasalo ng sisi para sa iba. Direktor Morales, sa tingin ko, dapat munang imbestigahan ito. Ang priority ay, patahimikin ang mga nagkakagulo sa labas. Pwede kong pakalmahin ang mga kamag-anak sa labas. Kung ang direktor ay agad na aalam ng totoo. Sige, gawin natin iyan. Alam nyo, Ginang de la Cruz, hindi madaling lokohin si Dr. Bea. Gusto niyang tingnan ang CCTV footage. Eddie, ipasok muna siya sa kulungan. Eddie, Pero ipasok kung muna siya walang sa kulungan. problema ang CCTV, lalabas pa rin siya. Hindi mo ba maiisip ng paraan para hindi siya makalabas? Naglabas ako ng malaking pera para maging direktor ka. Ano bang silbi mo? Oh, opo. Halika rito. Ang insidente sa baba, isumbong muna. Sige, Teka muna. Dr. Bea, nagpapatingin ka ba dati sa psychiatry? parang oo. Kunin agad ang medical records niya. Sige. Ang mga doktor ngayon, Wala na bang konsensya? Nakakasira ng buhay. Kailan lalabas? Dapat mapunta sa impyerno. Nandyan na. Lalabas na. Lalabas na ang Verdugo. Siya ang dahilan kung bakit 2 buhay ang nawala sa ate ko. Walang kwentang doktor. Ibawi mo ang buhay ni Sofia. Buhay kapalit ng buhay. Dr. Bea, kung pwede, tawagin na natin ang security. Okay lang, ako ang hinahanap nila. Ngayon, ako lang ang makakapagpatahimik sa kanila. Ito. Makinig kayo sa akin. Hindi ko siya pinatay. Iniimbestigahan ng ospital ang dahilan ng kanyang kamatayan. Malapit nang ilabas ang resulta. Huwag tayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ikaw talaga ang may galit sa anak ko. Kaya mo siya sadyang pinatay. May relasyon ba ang doktor na ito sa pasyente? Siyempre, mayroon. Inagaw ng walang kwentang doktor na ito ang fiancé ng ate ko. Pero bumalik ang bayaw sa ate ko. Kaya nagtanim ng galit ang walang kwentang doktor. Nakakatakot naman. Itong marangal na ospital, para sa personal na alitan. Naglakas loob na gumawa ng masama sa operating table. Sa ganitong ospital, magtitiwala pa ba tayo? Ibawi mo ang buhay ng anak ko. Masama, asido yan. Lumayo kayo lahat. Nagtapon ng asido ang matandang ito. Napakasamang ugali. Okay ka lang? Okay lang. Paano ka napunta rito? Inaasikaso ko yung bata. Nang bumalik ako sa ward, saka ko nalaman na may nangyari sa'yo. Nababaliw na sila. Umalis ka na muna. Huwag mong saktan ang sarili mo. Pero, Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Hindi pa tapos ang investigasyon? Ginagawa na ninyo ito? Hindi ba kayo takot na makulong? Paulo, saan ka ba panig? Bakit ganyan kakampi sa kanya? Dahil kagabi nasa tabi ako ng ate mo. Kung si Bea ay nagtangka ng masama, hindi ko ba malalaman? Ang tawag mo sa kanya ay napakamalapit. Nagkabalikan na ba kayo? Ano ba ang sinasabi mo? Kaya pala namatay ang ate ko nang hindi natural. Sila pala ang magkasabwat. Ben! Wala kang masabi na mabuti. Pinalo mo ako, Palo. tumigil ka, Paolo. Paolo, tumigil ka na. Tigil na lahat. Huwag gagalaw. Kung hindi, pagsisisihan ninyo. Dakpin silang lahat. Umalis. Kayo rin, umalis. Hindi ba ito internal na usapin ng ospital? Sino ang nag-report? Hindi ko rin alam. Ikaw, sumunod ka sa akin. Kailangan ko ring sumama? Wala akong ginagawang kaguluhan. Hindi ikaw ang magsasabi kung may kaguluhan o wala. Sumama ka sa akin. Dr. Bea, Bilis! Bilis! Alisin mo ito! Nasaan si Bea? Nakipag-away siya sa mga manggugulo. Dumating ang mga opisyal at dinala ang lahat. Paalam, Ginoong de la Cruz. Kilala mo ako? Siyempre, hindi ba kayo ang fiancé ni Dr. Bea? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ang isa pang pagkakakilanlan, ang prinsipe ng pamilya de la Cruz. Ah, ako. Dahil alam mo kung sino ako, naglakas loob ka pang ipaalis ang babae ko? Prinsipe, hindi ko rin alam na darating ang pulis. Lumabas ito ng kontrol. Bakit hindi mo muna siya pinrotektahan? Ako. Sabihin mo, sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Wala. Walang nag-utos. Alagaan mo siyang mabuti. Hanggang sa magsalita siya. Opo.
Gabriel de la Cruz, isa ka lang prinsipe. Hindi mo pa minana ang kayamanan. Bakit ka ganyan kayabang? Alam ba ng mga magulang mo? Naglakas loob ka bang sumalungat sa prinsipe? Ako ay nasa ilalim ni Ginang de la Cruz. Kahit na siya ang prinsipe, wala siyang magagawa sa akin. Siyempre, ang aking ina. Sa tingin mo, kaya kanyang protektahan? Ang kinabukasan ng pamilya de la Cruz ay akin. Gising ka na. Natakot ka yata kanina sa silid interogasyon. Pasensya na. Huli ako. Sumasakit pa ba ang ulo mo? Nagreseta si Dr. Tan ng gamot? Gusto mo bang uminom ng isa pa? Bakit ka pumunta ulit sa kanya? Huwag kang mag-misinterpret. Sa tingin ko lang naman, mas pamilyar siya sa kalagayan mo. Pwede ka namang pumunta kay Danica. Yung dalawang opisyal kanina, sabi pa nila, may sakit daw ako sa pag-iisip. Pupunta ka pa rin sa kanya? Anong ginagawa mo? Hindi ko naisip ng mabuti. Dapat akong paluin. Huwag ka nang magalit, okay? Hindi ako galit. Gusto ko lang sabihin sa'yo, wala akong pagkakahati ng pagkatao. Hindi ba? Inisip ko lang ang sarili ko bilang isang naglipat sa kwento. Gusto kong tumakas sa mundong ito hanggang sa dumating ka at ginising ako. Kaya wala akong sakit sa pag-iisip. Nanaginip lang ako ng masamang panaginip. Ibig sabihin, ang aking Bea ay ganap ng bumalik. Bumalik na. Prinsipe, may problema. Si Dr. Reyes ay sumuko na. Sabi niya, kasama ni Binibining Bea, sila ang dahilan ng medical error. Nasaan ang footage ng operating room? Hindi natagpuan. Sabi ni Dr. Reyes, siya ang sumira nito. Prinsipe, ano nang gagawin natin ngayon? Malamang galing na ang mga opisyal para kunin si Binibining Bea. Dalhin mo muna si Bea sa ligtas na lugar. Aalis muna ako. Prinsipe, pupunta ba kayo kay Ginang de la Cruz? Huwag ka nang makialam dito. Bantayan mo si Bea. Kung hindi, ikaw ang pananagutin ko. Ma, ang medical error ni Bea, ikaw ba ang nasa likod nito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayaw mo pa umamin? Si Director Morales ay umamin na. Ikaw ang nag-utos sa kanya na ipadala si Bea sa facility. Aminado na rin ang ina at anak na Garcia. Si Sofia Garcia ay lumapit sa kanila bago ang insidente. Ibig mong sabihin, lahat ng ito ay gawa ng nanay ni Gabriel. Hindi pa sigurado. Pero tiyak na hindi papayag si Prinsipe na mangyari ito. Huwag kang mag-alala. Kaya ba niyang pigilan? Patay na si Sofia at isinumbong ako ng Dr. Reyes bilang kasabwat. Hahaha. Para pigilan akong maging manugang niya, talagang pinaghirapan niya. Ay, sumama ka muna sa akin. Mamaya darating na ang opisyal. Saan tayo pupunta? Gusto mo akong maging takas? Hindi. Tutulungan ka ni Prinsipe na ayusin ito. Hindi na kailangan. Tingnan natin kung paano niya ako papatayin. Pasensya na, Binibining Bea. Kailangan mo pa rin sumama sa akin. Tara na. Ha? Bakit ka naman nakipagsabuatan sa gayong masamang babae para saktan si Bea? Ikaw ang nagtulak sa akin. Para sa kanya, puputulin mo ang ugnayan sa pamilya? Inisip mo ba ang nararamdaman namin? Kaya gusto mo siyang patayin? Alam mo bang iniligtas niya ang buhay ng anak mo? Kung hindi dahil doon, sana'y wala na siya. Paano ka naging ganito? Karapat dapat ka pa bang maging ina? Para sa ikabubuti mo ito. Huwag kang magkunwaring banal.
Takot ka lang na kung hindi ko manahin ang De La Cruz Corporation, wala ka nang makukuha. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang patayin si Bea. Ang relasyon natin bilang mag-ina ay matatapos na. Gabriel, Prinsipe, masama ang balita. Si Binibining Bea ay sumama sa opisyal. Bakit mo siya hinayaang umalis? Pinigilan ko siya. Sabi niya gusto raw siyang patayin ng Ginang De La Cruz, kaya't pumayag na lang siya. Prinsipe, ayos ka lang ba? Masaya ka na? anak, prinsipe, huwag mo akong takutin. Mali ako. Prinsipe, Panalo ka. Hindi ko po maintindihan ang ibig mong sabihin. Nagpapanggap ka pa rin, Bea Reyes. Talagang minamaliit kita. Isinugal mo ang buhay ng anak ko. Mali po kayo. Hindi ko isinugal ang buhay ng anak mo. Pinupusta ko na babalik ka sa tamang landas. Anong babalik sa tamang landas? Ikaw at si Sofia ay nagkasabwatan para saktan ako, pero hindi mo inaasahan na ikaw ay naging piyesa sa kanyang laro. Paano mo nalaman? Dahil nakipag-away na ako sa kanya, alam ko ang kanyang kalupitan at katusuhan. Ginang, masama po ang balita. Patay na si Sofia. Hindi ba sinabi na ang fetus lang ang masasaktan? Bakit namatay rin siya? Hindi ko po alam. Pero ang pamilya ni Sofia ay nasa labas na at nagkakagulo. Hindi na namin sila mapigilan. Itong babaeng ito ay niloko ako. Sigurado kang akala mo na gusto lang niya akong turuan ng leksyon. Pero sa totoo lang, ginamit ka niya para alisin ako. Unang beses na ginamit ako ng iba, itong babaeng ito. Kaya, pinupusta ko na babalik ka. Naniniwala akong napilitan ka lang. Hindi mo ako gusto. Pero hindi dahil doon. Masisira ang relasyon mo kay Gabriel. Matalino ka. Sobra naman po kayo, Ginang. Hindi na ako hahadlang sa inyo. Basta huwag mong saktan ang anak ko sa hinaharap. Huwag po kayong mag-alala, Ginang De La Cruz. Kahit na ang mundong ito ay naging isang libro na talaga, hindi na ako lalayo kay Gabriel kahit isang hakbang. Libro? Nagbibigay lang ako ng halimbawa, Ginang De La Cruz. Ngayon, pwede na ba akong pumunta kay Gabriel? Sige, pumunta ka na. Hinihintay ka niya sa opisina ng pagpaparehistro. Opisina ng pagpaparehistro? Hindi ba nagkaroon siya ng problema? Sa puso ulit? Dahil sabi niya, kahit mamatay siya, gusto muna niyang pakasalan ka. Ano ba itong ginawa kong kasalanan? Para manganak ng isang bulag sa pag-ibig na handang mamatay. Prinsipe, baka gusto niyo pong hintayin siya sa loob? Hindi. Dito ko siya hihintayin. Baliw ba ito? Oo nga pala, Prinsipe. Naimbestigahan na ang dahilan ng pagkamatay ni Sofia Garcia. Itinago niya ang kanyang allergy sa gamot para itong pagpapatiwakal. Ang tanga ng nanay ko. Bakit dala mo ang oxygen tank? Hindi naman ako tatakas. Hindi ka tatakas. Bilangin mo kung ilang beses mo akong iniwan. Bea. Hindi ko na kaya. Hindi na mauulit. Gabriel, mahal kita. Sa natitira kong buhay, ikaw lamang.